Pangako ng isang ina, a Mother's Day story. Si Ma'am Melba ay isang masipag at dedikadong guro sa kanilang bayan. Mayroon silang anak at ito ay si Malu. Sanay na itong maglakad patungo sa eskwelahan kung saan nagtuturo ang kanyang ina. Maganda, matalino at puno ng pangarap si Malu. At sa kabila ng hirap ng buhay, nagsisilbing inspirasyon siya ni Ma'am Melba para magpatuloy sa laban ng buhay. Sa likod ng kanilang ngiti ay isang madilim na nakaraan. Ang yumaong asawa ni Ma'am Melba ay isang kilalang foreman sa City Hall. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ito'y lulong sa sugal, alak at droga. Madalas ay pinag-aawayan nila ang pagiging babaero nito. Umuwi itong lasing, nagwawala at nananakit. Tumagal si Ma'am Melba sa relasyon alang-alang sa kanilang anak na si Malu. At umaasang magbabago pa ang kanyang asawa, ngunit mas lalo lamang itong lumala. Isang gabing tahimik, muling umuwi ang lalaki, lango sa alak at droga. Walang sabi-sabing kinaladkad nito si Melba mula sa kusina at nagsimulang manakit. Tumalsik ang mga gamit, nagkalat ang pinggan at ang iyak ni Ma'am Melba ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nasaksihan ni Malu ang lahat mula sa siwang ng kanyang pintuan habang ito'y nag-aaral ng kanyang leksyon. Nanginginig sa takot at galit. Sa isang iglap, nakita niyang may kutsilyo ang kanyang ama. Itinutok ito kay Ma'am Melba habang sumisigaw ng mga salitang puno ng galit. Walang alinlangan, tumakbo si Malu patungo sa ina. Walang takot. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa lamesa at bago pa nagawang saksakin ng kanyang ama si Ma'am Melba, inunahan niya ito. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa gabi, kasabay ng pagbagsak ng katawan ng lalaki sa sahig. Dumating ang mga pulis matapos makatanggap ng tawag mula sa kapitbahay. Nag-imbestiga ang mga otoridad at kahit anong tanong ang kanilang gawin, isa lang ang paulit-ulit na sagot ni Ma'am Melba. Ako ang gumawa, ako ang may kasalanan. Sinubukan ni Malu na magsalita, ngunit isang mahigpit na yakap mula sa kanyang ina ang pumigil sa kanya. At habang pinapasakay si Ma'am Melba sa sasakyan ng mga pulis, umiiyak si Malu at pilit na inaabot ang kamay ng kanyang ina. At ang sabi, kahit anong mangyari anak, huwag kang aamin. Hayaan mong ako ang sumagot nito. Bulong ni Ma'am Melba habang pinipigilan ang luha. May pakiusap ako. Mag-aral kang mabuti at maging mabuting tao. Lumipas ang mga taon, masigasig na nag-aral si Malu. At sa tulong ng mga kapitbahay at iba pang nagmamalasakit, natulungan siyang makapagtapos ng pag-aaral. Sa bawat hakbang niya patungo sa kanyang pangarap na maging isang abogado, dala niya ang pangako sa kanyang ina. Samantala si Ma'am Melba ay patuloy na naglilingkod bilang guro sa loob ng kulungan. Hindi man kalayaan ang naranasan niya, natagpuan niya ang layunin sa pagtuturo ng mga kapwa niya bilanggo. Marami ang gumagalang sa kanya at para sa kanila, si Ma'am Melba ay hindi lamang guro kundi isang liwanag sa madilim nilang mundo. Dumating ang araw ng paglilitis at si Malu mismo ang humarap sa korte para ipagtanggol ang ina. Mapanindig balahibo ang bawat salitang binitawan niya sa harap ng hukom, punong-puno ng tapang at katotohanan dahil sa mga ebidensya at testimonya ng mga saksi na pagaan ang sentensya ni Ma'am Melba at hindi nagtagal ay nakalaya na rin siya. Habang lumalabas si Ma'am Melba sa tarangkahan ng kulungan, natanaw niya si Malu sa di kalayuan. Nakatayo ito, nakaabito ng isang ganap na abogado, hawak ang isang bouquet ng mga bulaklak at naglakad sila patungo sa isa't isa, mabagal ngunit puno ng pananabik. Paglapit ni Ma'am Melba, hindi niya napigilang napaiyak. Sabi ko sa iyo anak, mangarap ka lang, bulong ni Ma'am Melba habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. At tinupad ko ang pangako ko inay, sagot naman ni Malu habang nangingilid ang luha. Mahigpit silang nagyakap
Walang salitang nakakapaglarawan ng kanilang nararamdaman. At sa kanilang yakap ay naroon ang pag-asa, ang pagpapatawad at ang walang hanggang pagmamahala ng isang ina sa kanyang anak. Pilit na binitawan ni Melba ang mga bulaklak at niyakap niyang mahigpit si Malu. "Salamat anak, hindi mo ako iniwan." Bulong niya. Ngumiti si Malu. "Inay, di ba nagkaroon tayo ng pangako? Walang iwanan. Eto na yun." Eto ang aral ng kwento. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang katapusan at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng kanyang anak. Hindi hadlang ang hirap ng buhay upang mangarap at magtagumpay. Sa kabila ng mga pagsubok at madilim na nakaraan, laging may pag-asa para sa bagong simula. Ang pangako ng isang ina ay gabay na nagbibigay lakas sa anak upang makamit ang kanyang mga pangarap. Subscribe na para sa mas maraming kwentong Pinoy.